Pumalag na ang mga kongresistang kasama sa inireklamo ni Atty. Mans Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Batasang Pambansa para ibalita sa inyo ang naging tugon ng mga kongresistang nadamay sa reklamo, Classic Duterte Move. Ganyan inilarawan ni Akbayan Party List Representative Percy Zendanya yung reklamong inihain ni Atty. Mans Carpio. Hindi na raw sila nagulat sa inihain reklamo ni Carpio na paglabag umano sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Imbis daw kasi nasagutin, malinaw daw na panglilihis na naman ito sa mahalagang issue, ang tunay na issue, unexplained wealth ni VP Sara at hindi nito pagdedeklara ng kanyang tunay na ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Hindi rin daw magpapatinag sina ML Party List Representative Leila de Lima at Akbayan Party List Representative Chel Jokno, magtutuloy-tuloy daw ang impeachment proceedings laban sa bise, giit ni de Lima at Jokno. Wala silang nilalabag na anumang batas, malinaw nila na may exemption sa Bank Secrecy Law pagdating sa cases of impeachment. Pinagtataka rin nila kung bakit sila lamang yung nas-single out na mga kongresista gayong collective decision ng komite ang pagpapatawag sa AMLC at pag-produce ng mga dokumento, paglilinaw pa nila. Hindi naman mga bank accounts ang inilabas, kundi report lamang ng AMLC tungkol sa mga covered at suspicious bank transactions umano ng mag-asawang Duterte Carpio. Sabi ni Congressman Zendanya, ikampante po tayo na hindi yan magpa-prosper dahil wala naman po kaming linalabag na batas. Kasi nga po sa Bank Deposit Secrecy Law, power ng committee to subpoena yung mga dokumento na mga relevant para dun sa pag-prove ng mga impeachable offenses. Kampante po tayo na hindi yan magpa-prosper dahil wala naman po kaming linalabag na batas. Kasi nga po sa Bank Deposit Secrecy Law, power ng committee to subpoena yung mga dokumento na mga relevant para dun sa pag-prove ng mga impeachable offenses. Ayaw nilang sumagot sa Committee on Justice, sasagot sila sa media at ito naman, tatbo sa korte. Ang tawag ko sa kaso na to, MEMA. MEMA siya kasi nga nadiin na sila ng ebidensya. May masabi lang, pumunta sa korte. Ang binigay sa amin na kapangyarihan ay mismo galing sa ating konstitusyon na mag-conduct ng hearing at mismo sa rules ng House ay meron tayong power to compel production of documents and witnesses. Sabi naman ni Chel Jokno, ayaw nilang sumagot sa Committee on Justice, sasagot sila sa media at ngayon tatakbo sa korte. Ang tawag ko sa kaso na ito, MEMA siya kasi wala naman silang ebidensya, may masabi lang, pumunta sa korte. Sabi naman ni Leila de Lima, ang binigay sa amin na kapangyarihan ay mismo galing sa ating konstitusyon na mag-conduct ng hearing at mismo sa rules ng House ay meron tayong power to compel production of documents and witnesses. Sa Miyerkules, April 29, muling gugulong yung impeachment hearing ni VP Sara sa House Justice Committee at inaasahang tatalakayin yung alegasyon ng grave threats o yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, at inaasahang boboto na rin ang mga justice members kung may probable cause ang mga alegasyon laban sa bise. Samantala, may dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ngayong araw, halos 3 piso ang rollback sa kada litro ng diesel, lampas 5 piso naman ang tapya sa kerosene, pero ang gasolina may taas presyong 53 sentimo, paliwanag ng Energy Department. Epekto yan ng presyohan ng langis sa world market, sapat naman daw ang supply at hindi kailangang magrasyon.